Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Pag-uusapan natin si Angel Locsin. Abay, biglang lumitaw ngayon. Hindi natin alam sa tagal na panahon na hindi siya nakikita or nagsasalita man lang sa issue ng flood control projects na kung saan ay maraming mga Filipino ang nawalan ng buhay, nawalan ng tirahan, nawalan ng kanilang hanap buhay dahil sa matinding corruption ngayon under Marcos Jr. administration. And here she is now, nagsasalita regarding doon sa sinabi ni Senator Robin Capadilla kamakailan doon sa impeachment trial ni VP Sara sa Senado na kung saan ay isa siya sa mga senator judges. So, ito yung ano ni Angel Locsin dito, basahin natin at bigyan natin ng reaction at comments. So sabi ni Angel Locsin dito, nung mga panahong magkasama tayo, I think referring ito or either meron silang movie or doon sa yung Got Talent dyan sa Pilipinas. Yun, magkasama sila bilang isang juror dati. So, nung magkasama daw sila sa panahon na yun, ay kwento yung panahon na namundok ka at nag-armas para ipaglaban ang bayan. Sabi mo pa nga, dinadalaw ka ng ex mo sa bundok. So, may pinagdaanan, Jel, dahil yung kapatid mo, di ba? Oh, link yun sa makakaliwang grupo. Pinsan mo na si Neri Colmenares sa bayan muna. At ikaw dati, Angel Locsin, yung bayo mo dati, isa kang activist and philanthropist. Pero sa katagalan, nung sabi mong niritag ka dahil pinangalanan kanila ni dating ex-military Antonio Parladi doon sa NTFL ka. Kasama yung kapatid mong si Ella Colmenares. O ano, binura mo yung activist. Ang ilagay mo lang doon, philanthropist. Di ba? So ngayon, sabi pa sa statement, muna to, kahit papano natuwa akong makita ulit yung dating Robin Padilla na kilala ko, at least honest ka ngayon, kuya. Ang tanong ko lang, nasan ka nung panahong niriridtag ako kahit alam mong hindi totoo really? Hindi totoo. How about your sister? Ella Colmenares. Ang NTFL CAC that time hindi nagkakamali. Dahil ginagamit nila ang kanilang pondo. O tingnan ninyo during Duterte's time, administration, ang daming nagsisurrender. Kamunti ka na nga maubos lahat eh. Kung pinagpatuloy lang yun ngayon ni Bongbong Marcos, malamang wala ng komunistang terorista sa Pilipinas. Pero hindi eh. Ang ginawa ni Marcos Jr., nakipag siya, ay bulan siya doon sa mga makakaliwa at sa mga dilawan dati na anti-Marcos. Nag-merge sila ngayon sa Nipwersa to destroy the Duterte. Tapos noon, kapag ma-destroy na ang Duterte, sisirain ulit ng mga makakaliwang grupong komunista at ng Liberal Party ang Marcos. Ganun sila eh. Nagtatraydoran. Tapos, kunwari, kampihan, traydoran in the end. So, sabi pa niya dito, nasaan daw nung niriridtag siya. That time, Angel Locsin, kung hindi ba naman umakyat yung taba mo sa utak mo, hindi siya senador that time. At kahit pa sabihin mong magkaibigan kayo, hindi niya obligasyon na ipagtanggol ka dahil meron din siyang personal na problema sa kanyang buhay. Na mas unahin niya kisa sa iyo. Kaya mo naman ipagtanggol ang sarili mo, di ba? Pinagtanggol mo nga kapatid mo eh. Todo deny kayo. Pero yung pinsan mong si Neri Colmenares at kayo, membro kayo ng Makabayan Black, doon kayo sumaside eh. Sumisimpatiya kay sa taong bayan na inuunti-unting hinuhot-hutan, nagkaroon ng mga taxes doon sa mga makakaliwang grupo. O di ba? Sinusunog yung mga sasakyan kung hindi magbigay ng revolutionary tax. Kahit yung mga sale sites. Sinabi yan ni Antonio Parladi noon.
tinitira, pinupuntirya ng mga rebelde ang mga internet, yung mga cell sites ng internet kung hindi magbibigay taon-taon sa kanila ng revolutionary tax. Kaya yung mga internet server na yan, nagnanakaw sa mga load ng mga consumers para may maibigay na revolutionary tax doon sa mga makakaliwang grupo kala Juma Season. Hindi ka aware doon. Tapos ngayon kay Rubin Padilla, sasabihin mong nasaan siya nung nire-red tag ka. Totoo din naman na ang pamilya mo link sa mga makakaliwang grupong komunista. Bakit hindi kayo pinagtanggol ng iba? Yung asawa mo. Di ba? Tapos sabi pa niya dito, kahit hindi daw to. Actually, kasama mo pa nga sa tsikahan yung mga nagre-retag, naghugas kamay at pumikit sa katotohanan. Weh, ang dami nga ngayong nahuhuli, di ba? Namamatay eh. Yan si Franz Castro. Sator Ocampo, Angel Locsin. Kinasuhan. Doon sa Municipal Trial Court. Doon sa Davao del Norte. Guilty yun. Pero nakulong ba sila? Hindi. Ang daming namamatay na nare-recruit na yung mga PhilAmp pa yung iba doon sa lugar ni Charo Santos. Sambay, nakalimutan ko yung lugar ni Mindoro. Ang daming pinatay na mga inosente. Gaya ng isang football player din taga Mindoro yon. Pinatay ng rebelde. Isa sa mga pinakamalaking dahilan kung bakit ka binoto ng mga maraming Pilipino o ng maraming Pilipino ay dahilang inaasahan nilang magiging matapang kang busis para sa mga kapatid nating Muslim. And he did. Siya ngayon yung busis doon eh. Pinagtanggol niya ang mga Muslim. Sa lipunan ng Pilipinas na mapanghusga. And yet, puro naman kawatan yung mga nakaupo dyan. Ngayon, nahawaan din yung ibang mga Muslim dyan ng mga politiko. Gaya ni Adyong. Yung corrupt na si Amina Andaman na Department of Budget and Management, Secretary. Marami pa. Nahawaan ng pagiging kawatan. Hindi yun sila Muslim. Mga animal yun. Haram ang ginagawa. Mamamatay sila, kakain sila ng zakum sa kabilang buhay. Pero bakit parang mas ipinaglalaban mo pa si Kibuloy? Naniniwala ka ba talaga na siya ang appointed son of God? Regardless. Dahil kahit yung Katoliko, hindi din naman iyon, hindi din naman iyon real, religion. Gawa-gawa lang din. Yung mga taxes ng mga Katoliko, saan napunta? Vatican. Sino yung mayaman? Vatican. Tuwing may kalamidad sa Pilipinas, tumutulong ba ang mga kaparian dyan kagaya ng ni Kibuloy? Sikta, wala. Ipagdasal lang natin sila, yun lang. Pero yung taxes ng lahat ng mga Katoliko sa Pilipinas goes to Vatican. Ganun kayo kadiputa. Daming pari dyan ng mga manyak, ng gagahasa, ng mga kabataan, kalalakihan. Tapos, si Kibuloy, si Kibuloy, tingnan nyo kung gaano siya nagsakripisyo ngayon. Binaboy ang kanyang kingdom. May narinig ba kayo na masama regarding doon sa pinagsasabi ng kanyang membro? Hindi. Kayo na putangin ng mga Katoliko na nasa na nagkukunwaring makadiyos. Hindi lahat ng Katoliko masama, pero marami sa inyo. Ganyan ginagamit ang Panginoon para sa mga personal ninyong interest. Mas gusto ko pang maniwala kay Kibuloy kaysa Katoliko. Isa ka sa pinaka makabayang tao na kilala ko, ikaw si Andres Bonifacio, kaya nakakalungkot pag nakabasa ako ng stand mo pagdating sa China. Ito na, andyan na naman siya sa China, di matunawan. Sabi nga ni Marcolita, gumawa ngayon ng mapa na pagmamayari natin yung West Philippines Tama na kuya, sabi niya gising na. Oo, gising na kami mga Pilipino. Hindi na kayo papabudol ulit sa Marcos at lalo sa inyong mga makakaliwang grupong putang